Amen. Thousands of details went into creating the ultimate. Alright, salamat po. Somebody loves me. Amen. Opo, salamat na lang. Dahil may nagpamahal sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan, so nagpo tayo ng ating special number. Ayan, so mamumabalik po yung ating mga choir members. Meron po tayong tanging bilang ngayong umagang ito. At ating pong pakinggan. Ilan ba itong lumen? Solo. Solo. Okay, sige po. Pakinggan natin. Amen.
God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. Oh, my Savior, long on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, He gave me a reason to see. It's so hard to believe when it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. Amen. Salamat, Eugene. Nagulat ako. Akala ko sino ang awit. Oo, salamat sa awit na magandang awit at magandang pagkakaawit. To rescue a sinner like you. Okay.
ba? Meron ba special number? Mga campers na. Oo, campers pala. Sige, sige, pakinggan natin yung mga jumpers.
sa mga umawit. Salamat, Brother James, sa mga sumama sa choir. Salamat, Robin. Mas dumami pa yung mga sumama sa choir next year. Ano po? Dahil sa mga taong ginamit ng Diyos, kung ba't nakasama yung iba. Ako rin noon, tinisponsoran lang din. Third year high school ako noon. Pinipilit kami nila Pastor Sunny, Pastor Ron, dahil na sumama. Sumama ako. Wala rin akong binayaran noon. Hanggang ngayon, wala pa akong binabayaran kasi may nag-i-sponsor sa akin. At kaya nakapag-sponsor din ako. Kaya salamat po sa Diyos. Kung wala nag-sponsor sa amin noon, baka wala po kami ngayon dito sa harapan ninyo. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya pag-pray natin yung mga may commitment, may sinuko sa Diyos, nasundin nila yon. Kasi gusto magawin ng kaaway yun. Yung mga sinusuko natin sa Panginoon. Kaya ready na po ba tayo? Amen. Kaya po ninyo, mabilis lang po ito. Pag nag-amen kayo, tapos na tayo. Amen. Ayan, tapos na tayo. May biro lang po. Mabilis lang po ito. Good morning po sa bawat isa. Good morning, Pastor Sunny, Ma'am. Sa mga katabi niyo po, pwede niyo po bang batiin ng magandang umaga? Good morning. At namamanggit yan. Ano po, imbis na lumabas sa atin reklamo, magandang umaga. Ano kasi kada umaga ay may maganda talaga. Ano, yung buhayin tayo ng Diyos, malakas ka, nakakakain ka, nakakamiti ka, blessing ng Diyos yan. Kaya hindi na tayo magpapakatagal. Natin pong pag-aaralan sa John chapter 15. Hindi ko na po babasahin lahat nito, pero yung sinabi sa verse 7, maganda yung sinabi doon eh. Ano po? Yung title po ng mensahe natin sa umagang ito, Expectation versus Reality. Pwede po natin sabay-sabay basahin. Ready na, read. Expectation versus reality. Sa totoo lang daw, para ang tayo, hindi maging malungkot, huwag kang mag-expect. Amen. Kung bakit maraming nalulungkot, yung iba nagpapakamatay pa, kasi nag-expect. Okay? Para maging masaya ka, huwag mag-expect sa tao. Okay? Laging sa Diyos. Kung bakit versus reality? Kasi nag-expect ka ang katotohanan, ito yung nangyari. Okay? Nakukuha niyo na po ba? Bigyan ko ng example. Expectation, kala mo magbabayad ka ng utang. Ha? Nagbayad, pero sabi niya, babayaran kita sa katapusan. Katapusan pala ng mundo. Ano? Siya magbabayad. Ayun ang realidad. Ano? Nagkasiraan pa dahil sa utang. Kaya dito sa church, bawal magpautang. Amen? Amen. Huwag po kayo magpapautang sa totoo lang. Okay? Kasi magkakasiraan ng relasyon dahil sa utang. Ano po? Ayun ang realidad. Okay? Magbigay ka na lang. Kung ang hiningi 1,000, bigyan mo 100. Para pag hindi nagbalik, okay na yun. Okay? Kaya okay po ba tayo doon? Amen? Amen. Ayun ang realidad. Nag-expect ka, ang reality, hindi nagbayad. Okay? Meron tayong mga expectation na hindi nagiging katotohanan. At ayun po ang katotohanan ng mga kapatid. Okay? Sa mga nag-expect ng regalo, halimbawa birthday mo, nag-expect ka, sana may magregalo sa akin. Kaka-expect mo, ang realidad, wala nagregalo sa'yo. Ang lungkot mo ngayon. Di ba? Nakaka-relate po ba kayo? Meron ba kayong ganun, nag-birthday ko, baka bukas, marigaluhan na ako ng cellphone, ng sasakyan, ng bahay, mga ganyan, pera, bibigyan ako. Pero ang realidad, ang reality, wala ka natanggap ang lungkot ng birthday mo. Bakit? Kasi nag-expect ka. Pero kung kayo mag-expect, amen? Amen? Kasi ang realidad, baka hindi magkatotoo, maging malungkot ka lang. At hindi lang yun. Tawag dito, nag-expect ka, tawag dito, sinasabi natin, kala ko pa naman magtatapos ng pag-aaral. Hindi na pala, nagtrabaho na siya. Okay? Marami tayong expectation, pero ang realidad, hindi po nagkakatotoo. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoong Yesus, may ina-expect natin. Kaso ang realidad, marami ng beses natin siyang nabigo. Ayan po ang katotohanan. Sinabi po dito, sa troubling statistic about church members. Okay, ito yung tawag dito, nanganganib. Okay, na statistic sa mga member ng church, sa lahat na nag-church, ito yung mga nangyayari. Sinabi po dito, 10% of church members cannot be found. Okay? Lahat tawag dito, 10% na umaatid para sa church, mga membro, yung 10% doon hindi na nagpapakita.
And then sinabi dito, 20% of church members never attend church after nilang mabaptize, pero yung 20% sa kanila, hindi mo na makita. And then sinabi ko, 25% admit that they never pray. Okay, marami pala sa church na hindi na nagpe-pray. Nagpe-pray lang sila pag may kailangan. Hindi na Panginoon, Panginoon na lang. Pag may hinihingi sa Lord, magpe-pray. At hindi lang yung 35% admit that they do not read their Bibles. Okay, sa church, 35% daw na umaattend sa church, member ng church, hindi nagbabasa ng Bible. Okay, every Sunday na lang, tinatamad pa yun. Okay, pag tumagal si pastor mag-preach, naiinit pa yun. Okay, sana po hindi tayo gano'n. Amen? Amen. And then sinabi pa po dito, 40% admit that they never contribute to the church through tithes and offering. Nakakalungkot po ito. 40% sa member ng church, mga umatin sa church, nakakalimutan na nila magbigay ng tithes and offering. Hayaan po ninyo, lagi sinasabi namin ni pastor, wala pong napupunta sa bulsa namin dyan. Ano po? Napupunta po yan sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Napupunta po yan sa tinuturuan natin sa mga bata, yung renta po dito, yung kuryente po dito, yung tubig dito. Diyan po napupunta lahat yan. Wala po sa amin. Ayan po ang nangyayari. At hindi lang yan, 60% never give to support world and local mission. Marami pala sa church na yung mission giving nila wala. Kaya nga pinapanalangin natin, ano po na, yung mga pastor na ito, yung 6 na pastor po na ito, masuportahan natin, amen? Amen. Parang mahina pagsuporta. Amen. Alam niyo po, may mga nag-support lang po sa amin kung bakit kami nandito ngayon. Salamat sa mga buhay ng mga missionary natin at mga pastor. Dapat sumuporta po tayo sa kanila, amen? Amen. Maganda pong i-goal yan. Okay, 6 po yung sinusuportahan natin dyan, sabi ni Pastor, tigpa 500 yan. Maliit yun, pero tawag dito, malaking tulong sa kanila. Sana po, suporta tayo sa mission natin. Kung wala pa po kayong support doon, ilista nyo lang po, sabihin nyo lang kay ma'am, ano po, ililista niya po yan. Malaking bagay po yun. Alam niyo po kung walang nagsosupport sa akin na tao, wala na po ako sa pagpapastor. Kasi hindi po kami sumasahod. Wala po kaming sahod dito. May sumusuporta lang sa akin. Pero kaya kay Pastor Sunny, siguro kung wala yung tita ko, mga churches na tumutulong sa akin, naku po, baka kalansay na ako ngayon, wala akong kinakain. Pero dahil sa kanila, nakakakain po ako 5 times a day. 5 times a day. Hindi. Ibig ko lang sabihin, church, suporta po tayo sa World Mission. At hindi lang yun, 70% never assume responsibility within the church. Yung 70% daw ng church, umaattend sa church, walang ginagawa. A-attend lang, after noon, tapos na. Marami palang ganun. Sana po mag-anim na tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Habang binubuhay tayo ng Lord, pagamit tayo sa Kanya. At hindi lang yan, 85% never invite anyone to church. Lahat daw lang umaattend sa church, mga members, walang ini-invite sa church. 85% doon, hindi nag-i-invite. Okay, sarili na lang yung ini-invite nyo doon, napipilitan pa siya. Okay? Isipin nyo po kung bawat isa sa atin mag-i-invite, kulang talaga yung lugar natin na ito eh. Ano po? Pag-pray po natin na mag-i-invite na tayo next Sunday. Amen? Amen. Importante po yan. At hindi lang yan. 95% have never won anyone to Christ. Yung wala pa siyang nadala sa Panginoon, na soul win. And then, but 100% expect to go to heaven. At maraming church member, nakala nila, sila'y ligtas, pero hindi naman pala. Mga kapatid, kailangan po natin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya sinabi ng Bible, kung malayo tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Sa totoo lang po, kung wala tayo sa Diyos, hindi tayo nakadikit sa Kanya, ano man yung maging tagumpay natin dito sa mundo, nonsense. Pero pag sinabi ng Lord sa mga binasa nating verse, pag nasa Kanya ka, pwede mong hilingin yung gusto mo at ibibigay niya ito. Ano po? Salamat sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, why should we aim to bear much fruit?
Ano po, bakit ba tayo ina-expect ni Lord na magbunga tayo? Masarap po talaga yung may sa buhay natin may nakikitang bunga. Ano po, at sa ginagawa natin may bunga. Ano po, wala naman nagtatrabaho dito na ayaw mong sumahod. Gusto niyo po ba yung nagtatrabaho kayo walang sahod? Diba? Pag nagtrabaho ka, matik, may sahod ka. Amen? Ako po, guidance counselor po ako dyan sa Taytay, sa school. Kailan ang gawain ko? Mag-counsel ng mga bata. Ano po? At pagka, syempre, may kinikita ako doon. Mahirap naman yung magtrabaho, wala kang sahod. Trabaho ka lang, walang sahod. May bunga yung ginagawa natin. Hindi ko lang po sabihin mga kapatid, ang gusto niyo Lord sa atin, habang tumatagal tayo, may bunga sa buhay natin. Ano po? Parang bata, mahirap pagka ang bata, hindi nag-grow. Na 1-year-old na, hindi pa nagsasalita. Mahirap yun. Nag 2-year-old na siya, 2 years old na siya, hindi nagsasalita. Hindi naglalakad, nakaiga lang, mahirap. Pero nakakatuwa naman pagka ang bata, 1 taon pa